Division within. Well, simula pa lamang po ng kabanatang ito, halos naririnig na natin ang matinding daing mula mismo sa bayan ng Diyos. Ang mga Israelite po ay humihingi ng katarungan. Hindi dahil sa pang-aapi ng iba, hindi dahil sa pang-aabuso ng kanilang mga kaaway, kundi dahil sa kawalang katarungan na nararanasan nila mula sa sarili nila mismong mga kababayan. Marami ang naghihirap, lugmok sa kahirapan in fact, baon sa utang at nawala ng dignidad. Ang pagkakaisa pong dating nagpapatibay sa kanila upang muling maitayo ang mga pader ng Jerusalem, ngayon ay nanganganib dahil sa kasakiman ng ilan at pagkamakasarili mula po sa loob mismo ng kanilang community. Yun yung malungkot doon. Ang problema ay hindi na nanggagaling sa labas, kundi sa loob. Many people are poor. Many people are trapped in debt and feeling ashamed. The unity that once helped them rebuild Jerusalem is now breaking apart because some in their very own community have become selfish and greedy. Brothers and sisters, this is not just a story from the past. It's a mirror actually reflecting today's reality. You see, when God's people fail to demonstrate Christ-like love, fairness, and the grace we're called to share, the grace we're called to communicate to others, it is not just the walls that collapse. It's the very heart of the church that breaks. This chapter invites us to pause and seriously consider, seriously reflect. Could we be the reason our spiritual family is falling apart? What if the wounds are inflicted from within? What happens when division, selfishness, and indifference take root among the very people who are meant to be the salt, preserving truth and integrity and the light, whose lives should guide others toward God? Ano po kaya ang mangyayari kapag ang pagkakawatak-watak, ang pagkamakasarili at kawalang pakialam sa isa't isa ay umuusbong sa puso mismo ng mga taong dapat sanang maging asin ng sanlibutan? Asin kasi tagapag-preserve ng katotohanan. Asin kasi tagapag-preserve ng integridad. Sa mundong parang wala nang isang salita, ang mga mananampalataya ay dapat mga taong may isa at totoong salita. May integridad. Hindi tagapagdala ng kasinungalingan ni kapural sa paggawa ng kalikuan. Ano po kaya ang mangyayari, mga kapatid, kung ang mga taong dapat sanang maging ilaw na nagbibigay tanglaw sa gitna ng madilim na mundo, na ang pamumuhay ay dapat sanang gumabay sa iba, palapit sa Diyos, ay sila pa ang nagiging sagabal sa landas ng katwiran? Mga kapatid, baka po nakakalimutan natin na ang ganitong palinghadong diwa, ang ganitong takbo ng pag-iisip ay nagbibigay kalungkutan sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang paalala sa atin ng Ephesians 4 in Filipino, beginning verse 29? Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, hindi sa ikawawasak, hindi sa ikawawatak-watak. Pag nagsalita ka, tiyakin mo, ikatitibay ba ito o ikasisira? Ikawawasak. Tayo na ang magpulis sa ating sarili.
Tayo ang magtuwid sa ating mga sarili. At maging iyon ay ayon daw sa pangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighahatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, lahat ng galit, lahat ng poot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan. Nakita nyo ba yun? Yung poot, yung pag-aaway, yung paninirang puri, etc. ay kasamaan ayon sa banal na kasulatan. Baka lima-lima tayo nagkukwentuhan, nakala natin mabuti na yung ginagawa natin. Kasamaan pa rin yun. Kahit kalahati na ng congregation ang naguhuntahan ng tungkol sa pagkasira ng iba, masama pa rin yun. At maging mabuti kayo sa isa't isa. Pagdating sa paggawa ng kasamaan, mabilis. Pagdating sa paggawa ng mabuti, mabagal. Anong tagubilin? Maging mabuti kayo sa isa't isa. Mga mahabagin. Mapagpatawad sa isa't isa. Huwag yung di makasalubong ka, yung kwento mo 20 years ago, yung pa rin ang kwento mo ngayon. Nasaan ang pagpapatawad? You see, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen? Yun yung gabay eh. Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon, gayon daw natin dapat patawarin ng iba. Walang kondisyon. Itinago na ang lahat ng mga dating kamalian. Nilimot na. Ito po ang tagubilin sa atin. Now, ano koneksyon nito sa ating pinag-aaralan? Ano po ba ang pangunahing problema? Sa Nehemiah chapter 5. Let us read verse 1. And there was a great outcry of the people and their wives against their Jewish brethren. Ang salitang Hebreo po na ginamit para salitang outcry dito ay tseka. Ito po ay kadalasan tumutukoy sa isang desperadong sigaw upang humingi ng katarungan. So merong desperadong sigaw sa gitna ng congregation. Ang kasing kahulugan po nito ay yung salitang ginamit. Makikita natin sa Exodus chapter 3 verse 7. Kung saan, if you still remember your Exodus, yan yung panahong nagmamakaawa ang bayang Israel sa kanilang matagal na panahon ng pagkaalipin, bigat na sila. Gayon ang nadarama ng mga Israelites sa pagkakataong ito. Ito po ay hindi sigaw ng pagrereklamo. Isa po itong panaghoy. Isang madamdaming pagdaing na bunga o dulot ng matinding hirap at desperadong kalagayan. At pansinin po natin, pati mga asawang babae, kasama na pong sumisigaw. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang epekto ng pagdurusang ito. Pati ang buong tahanan ay naaapektuhan. Apektado ang katatagan ng pamilya at ang dangal ng bawat isa. Now the question is, what caused this outcry that captured Nehemiah's attention? It was so serious that even the rebuilding of the wall had to come to a halt. Ang lungkot. Tumigil. Yung paggawa. Yun ang malungkot doon. Malungkot yun maging sa ating kalagayan bilang isang simbahan. Kailanman po may pagkakaunawaan o di pagkakaunawaan sa loob ng iglesia, naapektuhan po nito ang gawain ng Panginoon. At yan po ay makasasama hindi lamang sa iglesia, kundi sa bawat isa. Akala natin wala itong balik sa atin kung tayo ang gumagawa noon. Muli, may nakakakitang Diyos. At hindi natutuwa ang Diyos. Siya'y nagdadalamhati.
So there were at least 3 reasons for this great outcry. First, there was a famine. Some said, on verse 3, we have mortgaged our lands, vineyards, and houses so we could buy grain because of the famine. So because of this, families were going hungry. So they went to Nehemiah and said, in verse 2, our sons and our daughters are many. Let us get grain so that we may eat and live. They were not asking for a big meal. Hindi sila humingi ng extra rice. Hindi yun. Just enough to survive. That we may eat and live. Their cries, brothers and sisters, were not complaints. They were desperate pleas from people unsure if they could make it through another day. Oh, mga kapatid, ilan kaya sa ating kapwa mananampalataya ngayon ang umiiyak? Ilan kaya sa ating mga kapwa mananampalataya ngayon ang nananaghoy? Dahil marahil sa parehong hinaing. Maaaring hindi necessarily dahil sa gutom, pwedeng halimbawa dahil sa karamdaman. Sensitibo po ba tayo sa dinadaanan ng ating mga kapatid? Yung karamdaman na marahil ay nagre-require ng malaking panggastos para sa mga gamot, halimbawa. Ang iba naman marahil ay nawala ng hanap buhay. Kaya't naapektuhan ng kanilang pang-araw-araw na pangailangan. O for that matter, kamusta na kaya ang mga manggagawa ng Diyos? Ang mga misyonero, halimbawa. Naalala po ba natin sila sa panalangin? Bahagi po ba sila ng ating consideration sa pagkakaloob? Kung ililigid lamang natin ang ating mga mata, makikita natin na marami ang nasa desperadong kalagayan. Ang tanong, gaano na kadalas o gaano na kaya katagal natin hindi pinapansin, sinasadyang hindi pinapansin ang kanilang sitwasyon habang abala tayo sa sarili nating ginhawa. Meron po kasing tila nakababahalang disconnect sa pagitan ng pagtanggap natin ng mga biyaya mula sa Diyos, mula sa ating Panginoon, at sa pagbabahagi naman ng mga ito sa ating mga kapatid na nangangailangan at lalo na ang pagbabahagi nito sa ating iglesia. Para ang biyaya ay dumadaloy papasok pero hindi dumadaan at umaagos palabas. And when what we've been given becomes something we only keep, instead of something we intentionally share, we lose sight, brothers and sisters, of why we were blessed to begin with. Now, concerning this, what does 2 Corinthians 9 verses 8 and 11 say? Verse 8, and God is able to make all grace abound to you. Kung meron kang stable na trabaho ngayon, yan ay biyaya ng Diyos. Kung malusog ka ngayon, yan ay biyaya ng Diyos. Kung kumpleto ang pamilya, matibay ang samahan, yan ay biyaya ng Diyos. It is God. Don't we ever, mga kapatid, wag nating nanakawin yung kaluwalhatian sa Diyos lang. Baka habang ipinagpaparangalan natin ang lahat ng meron tayo at kung sino tayo'y kainin ng uod. You remember Herod? Again, God is able to make all grace abound. Nasgana. Abound to you. So that, ayun yung reason. There's the reason right there. So that, having all sufficiency in all things, at all times, you may abound
in every good work. Amen? Verse 11, you will be enriched. 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way. Hindi madamot ang Diyos sa mga pagpapala. You will be enriched in every way. To be, again, reason. To be what? To be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Bakit ang Panginoon ang sinasabing dapat pasalamatan? Thanksgiving to God. Bakit siya? Ba't hindi tayo na naging generous? Na umalala sa pangailangan ng iba. Bakit hindi tayo? Parang alam nyo nasagot eh. Sapagkat ultimately, siya ang pinagmumulan at nagbibigay ng lahat. Amen? Pinadadaan lamang niya marahil sa atin. Salamat, tayo ginamit na daluyan. Kaya kahit tayo na ginamit bilang daluyan, dapat ding magpasalamat sa Kanya. Dahil pinili niya tayong maging instrumento ng Kanyang pagpapala. Amen po ba? Pwedeng iba, pero pinili niya tayo. Salamat. So there was a famine in the land. Second reason, people were upset was the heavy taxes ordered by King Artaxerxes. Some said in verse 4, we had to borrow money just to pay taxes on our land and vineyards. Now at the time, brothers and sisters, the king controlled most of the known world. And he taxed everyone. Wala exemption. Including the Israelites, even though they live far from Persia, pati sila, kahit kilometers away from Persia, kinukuha na ng tax. Tax collectors, probably, kagaya ngayon. They probably made things worse by charging more than they were supposed to. Sadly, the ones who suffered most were those who did not have the power to resist or the power to fight back. May malawakang tagutom na nga. Tapos, pinapatawan pa sila ng sobrang bigat na buwis. Kaya napipilitan silang manghiram o mangutang ng panggastos sa marami nilang pangailangan mula sa kanilang mga kababayan. Yan yung takbo ng flow ng story. The third major reason for the people's outcry was the extreme and unjust interest rates. Nanghihiram sila sa kanilang kababayan. Grabe yung buwis na ipinapataw ng kaaway nilang hari o yung haring nakakasakop sa kanila. Kaya lang yung nagpapahiram naman, sobra yung interest rate. Ito yung tinatawag nating usury. Ano po sabi sa verse 5? Let's read verse 5. Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children. And indeed, we are forcing our sons and our daughters to be slaves. And some of our daughters have been brought into slavery. It is not in our power to redeem them. Wala na kami bubuga. Pigang-piga na kami. Hindi na namin kayang bawiin ang mga anak namin ipinambayad namin sa utang. For other men have our lands and vineyards. Now, bago tayo magpatuloy, gusto nating linawin na pinapayagan po ng kautusan ng Diyos sa Old Testament na gamitin ang ari-arian bilang collateral sa utang. Pati na po ang pansamantala, quote-unquote, pansamantalang pagkaalipin bilang paraan ng pagbabayad. Mababasa natin yan sa Exodus 21 and Deuteronomy 24. Pero ginawa ito para sa normal na panahon or under
ordinary circumstances. Kung kailan may presumption na kayang bayaran ang utang. Pero extraordinaryo po ang sitwasyon dito. May kagutuman nga eh. Extraordinaryo yung pagkakataon. Sila ay labis na naghihirap pagbalik nila mula sa captivity, you remember? Dahil nawala na sa kanila lupa at kabuhayang kailangan nila para mabuhay at makabangon. Di sila makabangon-bangon. Imagine niyo yung influx ng tao from captivity papuntang Jerusalem. Imagine niyo yung kailangan providean noong what they had. Kakaunti pala nakakapagtanim marahil. Walang resources. Tapos dumating pa ang famine. Yan ang situation. Minsan mga kapatid, by way of application, kailangan din nating maupo sandalit. Alamin muna ang context ng kalagayan ng bawat isa. Hindi ka naman sinusuba siguro. Baka naman talaga lang nahihirap. I don't know what's going on. Baka akala nyo, si pastor talagang merong discerning spirit eh. Nalalaman ng mga kaganapan. Wala po akong alam. Ito po'y kagaya ng alam ninyo ay seryeng pag-aaral. Pero possible yon. So maupo, mag-isip, magbulay-bulay. O bukod pa po rito, ang tagubilin ng kautusan sa kanila, huwag nilang samantalahin ang isang naghihirap sa panahon ng kanyang abang kalagayan sa pamamagitan ng paniningil ng tubo, malaking tubo, lalo na kung sila ay labis na nagdurusa. Pero marami po, sad to say, ang walang patumanggang nilabag itong utos na ito. Dapa na, sinusubsub pa, nginungud-ngud pa. The law, brothers and sisters, clearly instructed them not to take advantage of someone who's suffering by charging interest, especially when the person is already in deep hardship. But many ignored this completely. So, what did Nehemiah feel upon hearing of this situation? And what did he do when he heard about it? Let us read verses 6 to 8. And I became very angry when I heard their outcry and these words. After serious thought, I rebuked the nobles and rulers and said to them, each of you is exacting usury from his brother. So I called a great assembly against them. And I said to them, according to our ability, we have redeemed our Jewish brethren who were sold to the nations. Now indeed, will you even sell your brethren? Or should they be sold to us? Oh, when Nehemiah heard the cries of the people suffering from exploitation and unjust debt, he did not simply ignore them. He became angry and felt righteous indignation. He was deeply grieved by the injustice, especially because it was committed against God's very own people. What have you done? Nehemiah said. They were redeemed from slavery and now you are enslaving them again. Brothers and sisters, Nehemiah confronted the nobles and officials, asking them to return what they had taken and to stop charging interest. Now, I know for a fact na meron tayong mga kapatid dito na kung halimbawa hindi nila talaga kayang matulungan ng lubos ang kapatid na nangangailangan, tumutulong sila ng limutan na. Ayan, tulong ko sa iyo, yan lang ang kaya kong ibigay. Huwag mo nang alalahanin, huwag mo nang isiping babayaran pa. Ayan, mas maganda pa yun eh.
Kesa yung naghihirap na ang kapatid, pinagkakakitaan mo pa. Kaya tuloy merong mga iba na nag-iisip, kung may pangangailangan rin lang, hindi sa kapatid, hihingi ng tulong, o kaya naman kung serbisyo yan serbisyo. Mas maayos pang kausap minsan yung mga hindi mananampalataya Amen? Naranasan nyo ba yun? Nangyayari yun Mas magugulang pa, pardon my term, yung mga quote-unquote mananampalataya minsan. Again, Nehemiah confronted these people and he asked them to return what they had taken. You see, brothers and sisters, the Lord does not call us to feel sympathy alone. Naawa ko sa iyo. No. We are supposed to take action and address the problem. Nais nating maging pagpapala sa isa't isa. At para mangyari yan, hindi sapat na I'll pray for you. Bagamat mahalaga yun. Kung nasa kamay mo rin lang ang tumulong ka. Hindi yung naaawa lang ako sa iyo. Pagkatapos, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganun ang tunay na pagkakapatiran. So Nehemiah in verse 9 reminds them that the fear of God should shape how they treat one another. Justice among God's people, brothers and sisters, flows from a deep reverence for who He is. Yan ang ugat ng problema. Nauugat na naman doon sa kung kamusta ang kaugnayan ng isang tao sa Diyos. Ano sabi ng verse 9? Then I said, what you are doing is not good. Should you not walk in the fear of our God? Ang likong pag-uugali ay mauugat kung gayon sa kabiguang lumakad alinsunod sa tamang paggalang, takot, pagkakilala sa Diyos. Muli ang bagay na ito ay hindi lamang isang usaping ethical. Ito po ay theological. Sinasalamin ang ating pag-uugali, ang ating pagkakilala at pagpapahalaga sa Diyos. Yun lang salitang hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Anong sinasalamin nun? Ang sinasalamin nun ay isang puso na hindi binago, punong-puno ng kapaitan. Yun ang sinasalamin nun. Manapa ito. Pinatatawad ko siya, pero medyo mag-iingat na ako kung pagkakatiwalaan ko pa itong tao ito. Di ba? Ayun. I mean, unless proven otherwise, medyo mag-iingat muna ako na sasabihin ko sa iyo. Halimbawa, mga kapatid, ang taong tunay na may takot sa Diyos ay handang tanggapin na ang kanyang ginagawa ay hindi mabuti. Yun yung tunay na may takot sa Diyos. Kung malinaw na nagkamali ka, thou art the man. You remember David? Anong sumunod na ginawa ni David? Oh, God. Patawarin mo ako. See? Create in me a clean heart, oh God. At handa rin siyang magpatuwid ng naaayon. Ang taong may takot sa Diyos, nakagagawa ng kalikuan. Pero pag itinuwid mo siya, nagpapakumbaba siya. Handa kong tanggapin ang pagtutuwid. Amen po ba? Kung ang pambalandra mo ganire, sino ka para magtuwid sa akin? Yari ka sa akin. Sister ganire, alam mo, ganyan-ganyan. I have a problem with that. Really. You see, when we walk humbly before God, it changes how we deal with others. Therefore, let our fear of God lead us, brothers and sisters, to humility, to selflessness, and generosity.
na naging tugon ng bayan ng Diyos sa ginawang pagtutuwid sa kanila ni Nehemiah. Isa lang, pagsisisi. Repentance. Nangako silang ibabalik ang lahat ng kanilang kinuha. That's the response. Wala nang ibang excuse na binigay. Repentance. They promised to return everything they had taken. Verse 12. So they said, we will restore it and require nothing from them. We will do as you say. Oh, what a sight, hindi po ba? Ang sarap makita yung ganitong pagtanggap ng kamalian, pagkadurog ng puso, at kahandahang ituwid. Ang gandang tingnan. Restoration, brothers and sisters, follows through repentance. Not only of what was materially taken, but also of broken relationships. Ano nung po naging tugon ni Nehemiah dito doon sa verse 13? He sealed the moment with a symbolic act, shaking out his robe, declaring that God will shake out anyone who breaks this vow. May divine judgment sa sino man pong makakalimot na tuparin ang pangakong ginawa nila. At magsilbing paalala rin nawa ito sa atin. Na ang mga salita natin, our words are powerful. Public repentance and promises carry weight. If we say we'll change, we must mean it. Our actions must follow our convictions. Dahil maaaring mabigat ang maging consequence ng pagsira natin sa pangako natin. Sa mga ikinasal dyan. Balikan mo yung pangako. Ano sabi? For better, for worse. In sickness and in health. Until death do us part. Balikan mo yan. Dahil may konsekwensya ang di pagtalima dyan. Pero mga kapatid, minsan pa, ipinapaalala sa atin ng passage na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Everything points back to our Lord Jesus Christ. Lahat. Kasama ito. Kasi mas dakila siya kaysa kay Nehemiah. Na hindi lamang humarap sa kasalanan, kundi dinala rin ang parusa nito para tayo may pagkasundo sa Diyos at sa isa't isa. Sa Kanya nagiba ang wall of partition na nagpapahiwa-hiwalay sa atin, mga kapatid. Ephesians 2:14. At tayo tinatawag na ngayong mamuhay bilang isang katawan, isang community. Nagkakaisa sa katotohanan, nagkakaisa sa pag-ibig. Kung mayroon man tayong usapin o alitan sa isa't isa, sundin natin ang biblical na paraan. Kausapin ng mismong taong may conflict tayo. Huwag ipasa sa iba. Huwag i-chismis sa iba. That's not only unbiblical, that's evil. Huwag din naman po tayo agad maniwala sa ipinapasa sa atin ng iba. Baka mabudol ka. Hindi lahat ng sinasabi sa iyo ng iba, gospel truth. Tandaan natin yun. Bukod dito, aralin din po nating maging tapat, mapagpatawad, at mapagkalinga sa isa't isa. Sa ganito pong paraan, mga kapatid, ang pagkakawatak-watak ay maiiwasan. At ang ating atensyon ay buo nating mailalaan sa gawain at paglilingkod
sa nag-iisang karapat-dapat na ating Panginoong Diyos. Pagbulay-bulayan po nawa natin ang mga ito.